Hindi ko siya iiwan dahil sa pangsarili ko lang. Iiwan ko siya para sa kinabukasan niya. I am Juvie Sanchez. My friend called me V. I was hired as Service Associate, Qatar Duty Free in Qatar Airways. How did you learn about job opportunities at IPAMS? So, I learned this job opportunity through Facebook page. The plan is, I will do CB drop lang sana. But then, nung araw na pumunta ako sa IPAMS para mag-CB drop, bigla na lang na I encountered Sir Gino and already have my interview already. How did you feel after the interview? When I got interviewed by the employer, yung first talagang sobrang kinakabahan talaga ako. But then when I see my other person din na nandito, mga aspirants din sila na shortlisted, nawala naman yung kaba ko kasi sobrang gaang lang din kausap ng mga employer. Sobrang bait din nila sa interview. How did you feel when you got selected? Actually, nung time na na-receive ko yung electronic offer, patulog na ako sana. But then, nung nakita ko siya, sobrang saya ko. Sobrang nabuhayin talaga yung loob ko. Then, I hug my son. That moment. At that very moment, then, ang sabi ng anak ko that, Mommy, I'm your lucky charm. And that's it. Doon na po lahat nag-start yung vision ko doon sa magiging work ko. How do you think you can adjust with your coworkers as a first-time overseas worker? So since it's my first time going out of the country, then OFW na tayo. So first is, yung mga adjustment ko kasi is, first is yung mga sa kasama ko eh. Since Filipinos din sila, so mas madali na makipag-usap sa kanila, makipag-communicate. Sasabihin ko din sa kanila yung mga na-experience ko para meron kaming sharing of knowledge so that mas madali para sa amin na makapag-adjust when we got to other country na. As a solo parent, how did you prepare your loved ones for this work setup? Yun nga, since I'm a solo parent, the first thing that I do is talk to my son. Kasi kailangan kong magpaalam sa kanya. Then, ang sunod nun is nagpaalam na ako with my parents and my sisters. Also my friends actually because I know na kung gaano nila kamahal yung anak ko. So, pinagkatiwala ko sa kanila. Kaya, buo yung loob ko na iwan ko siya. Hindi ko siya iiwan dahil sa pangsarili ko lang. Iiwan ko siya para sa kinabukasan niya. Yun yung laging nasa isip ko kasi mas kailangan niya yun for me. So, tiis-tiis lang talaga para sa kanya, para sa future niya. How long are you planning to work abroad? Sa ngayon, hindi ko rin masabi kung gaano katagal o hanggang kailan. As long na kailangan ng anak ko. Need kong i-provide ang lahat ng kailangan niya. Gagawin ko lahat. So, mas shorter, siguro much better. Why did you trust IPAMS? I've been applying in IPAMS for already 52 tries already. Pero yung una ko na-applyan is flight attendant. So, nung mga times na yun, parang nawawalan na ako ng loob. But then, hindi nawala yung pagtitiwala ko sa IPAMS na mabibigyan niya ako ng opportunity outside the country. Kasi nakita ko na marami din talaga ng Filipinos na napaalis si IPAMS. Marami ding mga buhay na nagbago, na natulungan. So, kinontinue ko lang yung journey ko. Hindi ko lang din tinigilan kung ano yung mga naumpisan ko. Kasi nandito na tayo nandito na. So, maganda na ituloy lang natin, huwag tayong titigil kasi we'll never know Hindi man ako na-hire as flight attendant, nabigyan naman ako ng chance na makapag-work in an airport area. I see. What advice can you share for those who want to work abroad? So, sa akin lang ang masasuggest ko lang is that wag nating hayaan yung sinasabi ng bawat tao sa paligid natin. Lalo kung na-discriminate tayo as a solo parent. Hindi man solo parent, just an individual, wag natin titigilan yung pangarap natin hanggat hindi natin naaabot. Hindi man agad-agad, hindi man ngayon, pero darating yung time na mabibigay din talaga sa'yo yun nang hindi mo namamalayan. Continue to pray and also to believe in yourself na kaya mo. Thank you, IPAMS. See you in Qatar Duty Free.